Etong second game hanggang fourth game nagkapisakan. Yan ang aalamin natin. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman, nandito na tayo sa quarterfinals winners bracket ng Crunch Lab Masters Division 1. Unahin natin sa match nila Wesley So and John Kirsistof Duda. 4 games po ang kanilang bakbakan. Yung first game tabla, etong second game hanggang fourth game nagkapisakan. Yan ang aalamin natin. Game number 2, white si Wesley nag-E4. C6 si Duda. Parang nakakasabik makita yung Karokan, ano? Bihira ng gamitin ng Karokan defense eh. At exchange variation naman ang pinasok ni Wesley. Bishop D3, Knight C6, C3, Queen C7. Ayan, inuunahan ang puti na makatungtong ang bishop sa F4 square. Kaya nagku-Queen C7 at nag-Knight E2 para maipilit pa rin ang bishop F4 at nag-bishop G4. May mga pang-ilang din, ano? Castle, nag-E6, Queen E1, iwas spin. Kasi dito mga kamatsas, talagang nakaka-attract na EF3. Bakit ayaw EF3? Para mapaalis ang bishop at ma-stop ang pin. Magbi-bishop H5 din kasi. Then later on, magbi-bishop G6 yan. Ang gusto lang talaga ng black dyan ay yung mapakomit yung F-pawn ng puti. Medyo hindi maganda yan pagka ganyang structure. Kaya ang ginawa na lang ni Wesley, nag-Queen E1 siya. Knight F6, F3. Nag-F3 din. Bishop H5, Queen H4, pero may purpose. Iba na to. From D1, di nakatawid na papunta sa H4. Nag-Rook G8. Talagang kakaiba timpla ni Duda. Rook G8 lang, Bishop F4, nag-Queen B6. Nag-tempo threat muna sa B2. Knight D2, Bishop G6, kinapture, capture, at nag-A4. Okay? Talagang wini-welcome si Duda. Sige, capturein mo yan. Ayan. At dito po sa usapang novelty, A4 ang novelty. Dahil ang mga nakatala pa ay Knight B3 at may tumira na rin ng Queen F2. Yan ang mga notable moves dito na naganap na. Pero itong A4 na wala sa opening database ng chess.com. Nag-Bishop E7. Ayan. Teka muna. Ano ang ibig sabihin kung capturein ang pawn B2? Mag-Rook FB1. Puwersado, Queen C2, mag-Rook takes B7. Yan ang kapalit. Na-capture nga ang B2, na-capture din naman ang B7 plus 7 trunk control. Ang bigat niyan mga kamatsas. Okay? Balik tayo. Nag-Bishop E7, Queen F2, nag-Rook H8, B4, Knight H5, A5, Queen D8 at nag-Bishop E3, Bishop D6. Ayan, inagaw na ang diagonal at dito nag-G3. Ayan, to stop the pressure kasi baka mamaya mahatawan pa ng mga hindi inaasahang sacrifice dyan. Halimbawa, tumira dito ng B5. May ganun kagad mga kamatsas, no? Pag kinapture yan, Knight G3, check. Pag nag-King G1, Rook H1, diretso kagad, matsas. Pag kinapture, matsas pa rin. Okay? Yan ang mga laman kung bakit kailangang i-stop ang mga bagay-bagay. Nag-Knight to E7, maneuver. Pupunta sa F5. At nag-G4. Ayan. Ibang case na to. Hindi na pwedeng capturing dahil queen naman ang pangka-capture niya. Napaatras at nag-Bishop F4 para ma-stop yung bishop. Pero nilagyan ng bad move ng computer engine. Dapat daw ay H4. Ayan. Medyo bahagyang masagwa nga lang. Kasi yan ang pinaka-shield ng White King. Tapos yan pa yung pinagtutulak. Pero nakikita ko dito na kapag nag-King G2, Rook H1, okay na. Okay na. Balik tayo. Nag-Bishop F4, Rook C8, threat sa pawn. Matsyag-matsyag lang sa weak C3. Queen G3 para mapuwersa na ang bishop at kinapture, capture. Queen C7. Naku, paborito ni Wesley ang less queen or queen to queen endgame talaga ang gusto niyan Knight B3, Knight C8, Knight C5, Knight D6 at King G2, King E7. Ayun, simpleng tira. Inangat, pero bad move na. Bakit? Dapat daw G5. To control the F4 and H4 square. Ayun. Mga simpleng positional mo pero on point, So, King E7, Rook FE1. Na-miss naman ni Wesley ang Knight to F4 na opportunity.
para mag knight d3 then knight e5, mga ganung maneuver. Okay? Pero nag rook fe1, g5, nakita na ni Duda. Napansin na niya na yun ang na-miss niyang tira. Nag rook h1, plano bang mag-h4 mamaya? Knight d7, so matibay pa naman ng knight, wala pang dapat pangamba sa knight dyan. King g3, i-h4 talaga. b6, capture, at nag-h4 na, takes, exchange, knight b5, and the rook c1. Yun nga lang, slightly better ang evaluation dito ng black kasi wala mangyari taga-depensa lang ang puti 'Di ba? Gumanda patuloy ang black dito. Rook a7, very good move para idungaw ang tore sa bukas na file at maipanggulo yan dyan. King g3, baba kagad, knight to f4, another bad move by Wesley. Dapat daw po ay king to f2. Okay? So nag knight to f4, rook a3, knight e2 ulit, rook a2 at nag g5. Good move. Knight d3, ayun, dapat daw ay knight to h3. O nga, no, para may tempo. Pag nag f6, then knight to f2. Pag nag rook a3, sakto pa rin ang depensa, knight d1. Ang passive nga lang ng pyesa, no? Nakahiga pareho. O knight d3, f6. Nailang naman si Duda na lulundag ang knight ni Wesley dyan sa e5. Kaya nag f6. Pero, dapat daw ay rook a3. Huwag nang pansinin pa yung check na yan dahil isang king e7 lang. Wala na naman. Pag nag c4 dito, magda knight takes d4 naman, magbabagsakan. May tempo knight e2 double pa bush, losing si Wesley. Pero nag f6 si Duda, knight f2, another bad move. Puro bad moves na tira ni Wesley 15 seconds na lang pala, nape-pressure na rin siguro. Dapat daw f4, yan ang mas mabilis na pang-counter. Okay? Balik tayo, pero nag knight f2, rook d2, knight d1, rook e2, knight f2, rook a2, knight d1, king e7. Okay, tingnan natin yung mga paikot-ikot. Ano bang progress ang gagawin dito? Check. Ayun, capture. Nakapanggulo pa si Wesley dun King g2, king e7. Tingnan natin kung paano ito. Nakapanggulo pa. Kaso masimot-simot na yung mga pawns. Ayan, may panggulo si Wesley G pass pawn no? Pero tingnan natin. Check. Ayun. Dying seconds na pareho. Kaya medyo hirap na rin dito si Duda Teka muna. Ayun. Boss. Nasimplihan po. Nasimplihan. Okay. Ayun. Okay, talo si Wesley dito sa game number 2. Silipin naman natin ang game number 3. Black naman dito si Wesley. Nag-e4 si Duda, e5, knight f3. Ruy Lopez, nako ito na ginamit na weapon. The Super Berlin by Wesley. Ayan, kaso panablahan ito. Pero tingnan natin, sanay na si Wesley dito Sa mga ganito, kahit equal yan, very sound pa rin kay Wesley At bishop d6, capture, exchange, knight bd2, f6, queen c2, g6, knight f1, queen f7, bishop d2, rook e1. Ayan. Kaya ako, Sicilian player ako, mga kamatyas, talo kung talo. Nauumay talaga ako sa Ruy Lopez, lalo na pag Berlin, talagang ihanda mo sarili mo sa endgame pag Sicilian, di ba? Accelerated Dragon, medyo hirap nga lang pagka magaling ang puti, pero nire-risk ko yun Di bali nang matalo. Basta masaya laban. Okay. So dito po ay halos slightly better na si Wesley Yun nakakuha ng magandang pang atake sa king side. King F2, takbo agad si Duda. Sabi ko sa inyo, malupay si Wesley sa Berlin Hindi ko na nasabi yung novelty, pero okay lang. Napatira ng knight G3. Nagpa-queenless. Blunderations! Blunderations. Knight G3, ano ba naman tira yun? Talaga? Baka sinadya yun. Wala, ubos tayo.
Wala na, queenless na yan eh. Oh, wala na. Pag pipitas-pitasin ka dyan. Pag pipitas-pitasin. Ayun, nabulol ako eh. Wala na. Ubus pati pantubos. Sabi nga ng mga veteranong players natin. No? Bishop E7 to protect the F6. At dito po ay ubos si Duda. Oh, nakabawi ha. 1-1. Nako. Final game yung game number 4. Kung sino manalo, siya ang mananatili sa winner's bracket. Kung sino matalo, bababa sa loser's bracket. Buhay pa rin naman kahit matalo dito. May pangalawang buhay pa na pag-asa eh. Okay, game number 4. Tingnan natin. White na dito si Wesley. Ayan na, pagkakataon na, Wes. Nag D4, Knight F6, C4, G6, G3. Ayan, fianchetto, system approaching. Ayun, pumasok po sa tinatawag na slab fianchetto na to, di ba? O, nag-Knight FD7, F4 para pagtibayin ang Knight, Knight C6, Bishop E3, capture. D4 double. Nag-B6 lang. O, silipin natin, baka mapatanong kayo, Coach, double yan, ba't hindi nakita? May bishop takes kasi. Okay? Kaya, next move, ka-capturein yung pawn. Ngayon, pag kinapture naman, alin man sa knight and bishop, o di tatakas lang yung bishop. Okay? So, nag-B6 dito, bookline pa rin. Rook C1, yun! Pag Rook C1 nawala sa libro, Bishop F2 ang old line. Okay? So, pero mas, parang okay ako sa Rook C1 kasi meron kaagad pressure eh. Bishop B7, Knight to B5. Ayan, may mga balak na pupunta sa D6. Queen D7, Knight D6. Ganda ng opening dito ni Wesley ha. Queen D2. Yun lang, dapat daw Knight X B7 na. Huwag nang pakawalan yon. Tapos Bishop F2. Oo nga, Bishop pair kahit papaano, di ba? At pag Bishop pair, walang karapatan ng black dito na i-open ang position. Kasi lalakas ang Bishop pair. Dapat i-close or semi-close ang position para ang isa diyan ay magiging barado. Pero nag Queen D2, Bishop A8, nakatakas tuloy ang bishop. Sayang ano. Rook FD1, F6, syempre kailangan basagin na yan at capture, Knight to E4, syempre di pa pwedeng capturein, nakapin pa. Umatras at nag Knight G5, ayun. Dudungaw ang bishop doon to attack the weak E6 pawn. Queen E7, naamoy kagad ni Duda na ganun ang gagawin kaya inilagan kagad ang dangerous diagonal. Nag-Bishop F2, King H8, Queen E3, ayun na, inatake, and Rook E8, tsaga munang depensa. Rook D2, depensa rin sa B2 at nag-Knight to A5, threatening double. Syempre, kailangan i-B3. Para sa akin, i-B3 ko talaga yan kung ako puti. Pero bad move sa computer engine, dapat daw po ay Queen D3. Yun lang pala. Nakakailang ito, no? Bakit pag nag-Knight C4? Kakapturein lang? Takes, sabay Queen... Ay, ganun lang pala ang gagawin. May Knight F7 check if Queen takes D8. What if Rook takes D8, Rook takes D8 check, Bishop F8, Bishop to D4 check, tapos magkiking G8 and Rook takes A8. Ang daming pyesa. Ang daming pyesa. Oo nga, no? Pag nag-H6, Knight to F3, oo. Wala na rin. Tapos Knight to E5. Ang daming pyesa. O boss, talon-talo black dyan kahit may queen pa. Oo nga, no? Queen D3, baka matrap. O pero nag B3, suporta sa C4. Nag D4, Queen D3, capture, E5. Ayun. At Queen E4, bad move na naman by Wesley. Dapat daw po ay Rook D to C2. Ayan, para battery na, Rook C7, threatening. So, dito tayo. Pero teka muna pag E5, Rook C2, paano kung gumanon? Silipin ko lang to gaganon lang. But mukhang napakalakas sa mga pawns ng black, ano. Pero kitang-kita sa puti, decisive naman. Okay, may mga ganun po na mukhang nakakatakot pero hindi naman. Okay, D3, may Rook C7 na mga ganun-ganun. Okay? Nakakatakot tignan pero sapat naman ang gagawin ng puti. So, balik tayo sa ginawa ni Wesley. Queen E4, Knight B7, Queen F3. Blanderacious mga kamatyas. Yun laing. Dapat daw ay Queen to C6. Sugod. Huwag iatras. Inatras eh. H6. Ayun, napitikan lang ng paalis. Rook C6. Ayun. Teka muna mga kamatyas, ano? Bakit hindi, alam mo, Knight E4, kakapture dito, may tempo attack. Oo nga, no? Sama ng pagkakatira ng Queen F3. Pag naman nag-Knight H3, may E4 pa rin. Diretso ng E3 double. Ang sama ng Queen F3 talaga.
So, ginawa ni Wesley para makabalagbag, nag-rook c6, capture, mangyari one piece down. Yun nga lang, hanggang saan makakarating yung one piece down na yan? Meron bang kapalit? Compensated ba? Yan ang mga tanungan dyan. Capture, capture. So, may check. Tingnan natin. Knight to c5, bishop h4, queen b7, checking g1, and queen to e4. So, check dito. Sarap sana kung ang Torin nandyan. May check kagad, ano? Bus kagad eh. Talo kagad ang black eh. Kaso nakabara pa eh. So, check. Yun. Okay, rook d1. Ayan na. Pero queen g4 check. Check ulit. Check. Ayun, kinapture. Grabe ang sayaw ng Reyna, sakto. Wala pa ring rook f1 check. Kasi queen takes e2. Kontrolado. Rook e1 check. Queen g4 check. Ayun, knight to d3. So, anytime may pangbara eh. Check, pambara. Oh, sakto naman. Sakto ang pambara eh. Pupunta na dito d1 na. Ayun. Ay, ubos. Ubos. Na-backrank pa. Matsakaw. Talo si Wesley. 2.5, 1.5. Panalo si Duda. Ibig sabihin po si Wesley ang bababa sa loser's bracket. At makakalaban niya yung mga matatalo din dito sa winner's bracket ng quarterfinals. Yangsa. Pero abangan natin, baka may pag-asa pa naman mga kamatyas, why not? At ganyan naman si Wesley, pag natalo, di ba, may mga senaryo na nasa ilalim siya tapos didiretso pa sa grand finals. Yun nga lang, wala na siyang pag-asang mag twice to beat pa sa grand finals kasi ang twice to beat doon, yung pinaka nanalo ng dire-diretso eh. Mabigat na ang laban niya kung makarating man siya sa grand finals. Kasali pa si Magnus Carlsen dito. Ang bigat. Ang kalaban niya kagad ni Magnus, si Nepo. Yan ang mga i-analyze natin sa mga susunod nating videos. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo. At pakiclick ang notification bell all para lahat ng ating mga uploads mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page kamatyas. Mag-follow na po kayo para mapanood nyo yung ating mga araw-araw na uploads doon ng mga video tutorials, especially sa endgame. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.